matapos tawirin ng Visayas at Mindanao, kung saan nakapagtala ng 85 patay ang Office of the Civil Defense. Palawan naman ang tinutumbok ng Bagyong Tino. 3 beses itong naglandfall doon. Una sa Magsaysay, sa Batas Island naman kaninang madaling araw, at pinakahuli sa El Nido, Palawan, kung saan nagdulot din ito ng mga pagbaha at nag-iwan ng matinding pinsala. May report si Marizo Mali. Nag-aalib po yung hangin ang humampas sa bayan ng El Nido sa Palawan kaninang umaga. Halos matumba ang mga puno habang rinig ang malabuhawing lakas ng hangin dala ng Bagyong Tino. Animoy magliliparan na ang gamit sa kuhang ito. Malakas din ang buhos ng ulan. Nagngangalit na alon naman ang nasaksihan ng ilang nangangalaga ng yating ito sa Bacuit Bay ngayong umaga. Maging sa loob ng gusali ng Philippine Ports Authority, dama ang hagupit ng bagyo. Wala na. Wasak na. Ang hanging bridge na ito sa Barangay Bukana nahati. Sumuko na talaga. Mag-aalas 5 ng madaling araw kanina nang maitala ang ika-8 at huling landfall ng Bagyong Tino sa El Nido, Palawan. Bago nito, tumama muna sa Batas Island sa bayan ng Taytay ang mata ng bagyo. Malakas na hangin ang gumising sa mga residente ng Barangay Poblasyon. Ang ilang taga-barangay Kataban umakyat na sa bubong para makaligtas sa baha. Tuluyan na ring natanggal ang bahagi ng bubong ng covered court na ito. Habang natumba at humambalang sa daan ang punong ito, dahilan para di madaanan ng kalsada. Ilang kawani at pasyente naman ng Northern Palawan Provincial Hospital ang inilikas dahil sa pangambang bumigay ang kisame ng isang gusali. May mga bangkaring pinalubog ng naglalakihang alon sa Barangay Pali. Sa bayan ng San Vicente, may mga bahay na tuluyan ng di mapapakinabangan dahil nasira. Lakas na naman ang agos, kanina ibasto. Nakalutang sa paligid ang ilang gamit at bubong mula sa iba pang nasalantang bahay. Lubog din sa kulay tsokolating baha ang maraming kalsada. Pinalipad din ng malakas na bayo ng hangin ang bubong ng mga bahay sa island municipalities tulad ng Salinapakan. Maraming lugar din ang nalubog sa baha gaya ng National Highway sa bayan ng Rojas na nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Nasira rin ang isa pang hanging bridge sa Barangay Karamay na halos poste na lang ang natira. Abot balikat ang baha sa ilang barangay sa Puerto Princesa City. Isinakay na sa rubber boat ang mga residenteng natrap sa kani-kanilang mga bahay. Gumamit naman ng galon ang mga taga-barangay Maoyon para magsilbing floater habang lumilikas sa mas mataas na lugar. Sa taas ng tubig, tulong-tulong na sa pagsagip ng mga apektadong residente ang mga rescuer. Ang ilan sa kanila, sumuong sa malalim na tubig kahit walang rescue boat. Pero sa kasagsagan ng operasyon, isang rescuer ang muntik malunod. Nila ako narinig dahil sabi ko malalim yung part na to. Naghubad ng kanyang life jacket. Siguro nahirapan nga magkilos dahil naka-uniforme. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay sa buong Puerto Princesa ang nalubog sa baha. Hindi rin sinanto ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School. Gayon din ang Barangay Health Center sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na nasa putikan ng lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental na napuruhan ng Bagyong Tino. Naglalakihang bato rin ang inanod mula sa Bulkang Canlaon. Ang bagsik ng bagyo sa Negros Island sa live report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Yes, Ato mga kapuso, unti-unti nang humupa ang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng rehiyon matapos manalasa ang Bagyong Tino dito kahapon mga kapuso. Ngunit bakas pa rin sa mga kalsada, sa mga kabahayan at iba pang ari-arian ang iniwan na pinsala ng Bagyong Tino. Mga kapuso, dito naman sa probinsya ng Negros Occidental, 20 katao ang binawian ng buhay, samantala 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Rumaragas ang tubig na kulay putik. Nasa lakas ay inanod kahit ang 10-wheeler. At pinatagilid. Ay, Diyos ko! Ito
ang sinapit ng Canlaon City sa Negros Oriental sa kasagsagan ng bagyong Tino kahapon. Malaking bahagi ng lungsod nalubog sa putik. Ang mabus nabaon. Inanod ang naglalakihang bato mula sa bulkang Canlaon. Parang nabura ang mga kalsada. Ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office, 13 ang kumpirmadong patay sa buong probinsya. 12 mula sa Canlaon City. May 10 pang nawawala. Dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyo, pahirapan ang pag-uwi sa mga labi ng kani-kanilang mga pamilya. Kaya ang mga residente nagtulong-tulong sa pagbubuhat ng mga kabaong. Walang kuryente sa buong Canlaon City at pahirapan ang signal sa probinsya. Nagpapatuloy ang clearing operations. Sa Negros Occidental, 20 na ang iniulat na namatay sa pananalasa ng bagyo. May mga anod tanan muna mostly ang reason with found dead body. Nag-deploy na nagbulig man to sa operation sang search, rescue and retrieval. Siyam ang mula sa bayan ng Lacaseriana. Napahagulgol na lang ang mga kaanak ng mga nasawi nang makita ang mabangkay na balot ng putik ng matagpuan. Nakasabit ko sa kahoy. Katukan ni kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Tapos? Dito nilagabuhi. Pero ilan, namatayan na nga. May mga anak pang nawawala. Kaya ako mata ka, nakita ko buhi pa man. Ano misay mo sa Christina? Kunaramdan niya magpagkita ka niya bangkay law. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Tami mo hindi ta mapaktan sa rang way kita nag-expect nga mo tukli ka dako sa tubig. Ato mga puso sa tala ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mahigit 100,000 individual ang apektado ng bagyong Tino dito sa Negros Occidental. Dito naman mga puso sa Bacolod City ay unti-unti nang pinauwi yung mga evacuees galing sa coastal areas ng lungsod. Atom? Adrian, napakadilim dyan sa iyong kinatatayuan. Meron bang kuryente at tubig dyan sa Bacolod City? Yes, Atom, nandito tayo ngayon nakatayo sa Bacolod City Public Plaza. Hindi pa nasisimulan itong clearing operation ayon sa Bacolod City Local Government Unit. Ayon naman mga kapuso, Atom, sa power distributor, patuloy pa rin ang brownout dito sa lungsod ng Bacolod. Mahigit 217,000 na mga consumers ang apektado sa Bacolod City, bayan ng Murcia, Don Salvador Benedicto, Talisay City, Silay City at iba pang bahagi ng Negros Occidental, Atom. Oo, Adrian, sa mga nakausap mo kanina, may mga nagsabi na hindi nila inaasahan yung biglang pagtaas ng tubig. Sa ngayon ba, sa pagkausap mo sa mga kababayan natin dyan, meron bang mga sinasabi na kulang yung binigay na abiso sa kanila o di naman kaya ay hindi sila nakalikas ng maaga mula sa kanilang mga tirahan? Point of comparison lang, Atom, no? Dito sa Bacolod City ay nagsagawa ng preemptive at forced evacuation. Kaya naman matapos bumayo itong Bagyo Tino sa Bacolod City ay walang na-record na casualty. Ayon nga sa Bacolod City LGU sa isang press conference kaninang umaga, 0 casualty dito sa City of Smiles. Subalit doon naman sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental kung saan siyam ang naitalang namatay o death toll pagkatapos mahigit 20 pa ang patuloy na pinaghahanap. Nako, ay pahirapan daw ang isinagawang evacuation at preemptive evacuation measures ng LGU. Ayon sa mga nakausap natin, ay hindi nila gustong iwan yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga tawag dito, mga ari-arian, pagkatapos ang iba kasi sa kanila, Ato, may mga kalabaw na ayaw malunod sa baha. Okay. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Halos 100 ang nasawi sa Cebu Province dahil sa hagupit ng Bagyong Tino. Sa Talisay City, maraming residente ang wala ng tirahan matapos ma-wipe out ng tumaas na tubig mula sa sapa. Mula sa Talisay City, may live report si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe. Atom, isang araw matapos hagupitin ng Bagyong Tino ang Cebu, libu-libong pamilya ng Talisay City ang nawalan ng tirahan.
Nakapanlulumo ang nadatna ng mga nakatira sa tabi ng Mananga Bridge sa Talisay, Cebu sa pagbabalik nila sa kanilang bahay. Nawasak ang mga ito. Wala ng bubong at sira-sira ang pader. Tinangay naman ng baha ang mga bahay sa Isla Verde sa Barangay San Isidro, pati na sa kabilang barangay ng Lawaan Dos. Nasa gilid ang mga ito ng sapa ng Mananga. Gambalay ako anak, dilisuran, natakit ako. Basa sa mga salina, mga habol ko na, kumukila punit. Wala jud kaming napunit sa aming mga bahay, sir. Wala po kami, manginanglan kami ng tulong. Wala naming tulugan, wala naming pagkain, wala kaming magamit. Yun pong may mga mapunit-punit kami ng damit, yun na lang. Pagkain, bigas, at least lang may makain kami. Pero wala kami. Ang mas mapait sa pagkawala ng mga gamit, ang pagkasawi ng 7 katao. Ayon sa Talisay CDRRMO, 8 ang nawawala. Sabi ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nagpatupad ng forced evacuation 1 araw bago tumama ang bagyo sa Cebu. Pero may mga hindi raw sumunod. There are some areas na murag na wa gyud sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot didto. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa Liloan, bumabaha ng luha. Sa barangay Kutkut pa lamang, 35 na ang namatay. Walang mapagsidlan ng hinagpis ni Ami matapos mawala ang 5 taong gulang na anak. Nadoot mi sa gaplon, pagdoot ako sa gaplon. Nahayang pa na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa Liloan, Cebu, natangay rin ng baha ang mga sasakyan. Agoy! Sino? Agoy! Ganito rin ang sinapit ng mga sasakyan sa Mandawi City. Kabilang sa mga nalubog ang 200 bus, kaya hindi na magamit. Sa bayan ng Compostela kung saan abot hanggang bubong ang baha, 15 ang namatay. Nalubog din ang mga bahay at sasakyan sa Cebu City. Ang pamilya ni Jonald nagpatulong sa payloader para makaligtas. Paghupa ng baha, nagkalat ang mga binahang sasakyan, kabilang ilang container van. Sa barangay Bakayan, naiwan naman ang makapal na putik at patong-patong na mga sasakyang inanod ng baha. Sa buong Cebu Province, mahigit 9 na ang nasawi sa tala ng PDRRMO. Nagpapatulong ang Cebu Provincial Government sa National Government para sa search and rescue operation. Nag-inspeksyon naman sa Cebu si DPWH Secretary Vince Dizon. Anya, kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation sa buong probinsya. Kulang-kulang daw kasi ang revetment wall sa mga daluyan ng tubig na pangontra sana sa baha. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Iimbestigahan daw kung may mga substandard na flood control projects sa lugar. Atong pinadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulong para sa clearing operation at pati na rin sa unti-unting pagbangon ng mga talisaynon at iba pang parte ng Cebu Province na apektado ng bagyong Tino. Samantala, ayon kay Secretary Dizon, dadalaw sa Cebu si President Bongbong Marcos upang bisitahin ang mga biktima ng bagyong Tino ngayong Biyernes. Samantala, atom sa nakuha nating latest na information galing sa Talisay City CDRRMO, nadagdagan ng bilang ang mga nasawi rito dahil sa bagyong Tino. Isang 4 years old na bata ang na-retrieve ng mga authorities kanina. Atom? Fe, kamusta naman yung lagay ng search and rescue operations, kundi man retrieval operations? Marami pa bang mga nawawala? Lalo na dyan sa Talisay City kasi sobrang talagang na-wash out yung kanilang mga bahay.
Atom, kaninang hapon ayon sa mayor na nasa 8 yung missing. At saka ngayong gabi nang tinanong natin ulit ang sa Talisay CDRMO, ayon sa kanila nadagdagan ito ng isang bilang. So ngayon nasa 7 na lang itong hinahanap pa ng ating mga authorities. Ayon sa kanila pahirapan talaga lalo na't marami ang mga debris na kasama nung rumagasa ang baha. So sa ngayon hinahanap nila ito diyan sa mga sapa pati na rin sa baybayin at karagatan. Atom? Maraming salamat, Fe-Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pinupuna ni Cebu Governor Pam Baricuatro kung paanong binaha ang Cebu gayong bilyong-bilyong piso ang pondo para sa mga flood control project doon. Sabi ni Baricuatro, flooded to the max ang kanyang lalawigan kahit 26 billion pesos ang pondo para sa flood control projects doon para sa taong 2022 hanggang 2025. Sabi ng Malacanang, batid na ito ni Pangulong Marcos kaya pinaiimbestigahan ang mga proyekto roon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa Sumbong sa Pangulo website, 414 ang flood control project sa Cebu Province mula 2022 to 2025. Pumapangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at contract cost. Yan ay kahit wala ang Cebu sa top 10 flood-prone provinces sa buong bansa. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga flood control project sa Cebu. Anim na sakay ng Air Force helicopter na bumagsak kahapon sa Agusan del Sur, nasawi. Tutulong dapat sa mga binagyo ang Super Huey helicopter. Kabilang sa mga iniimbestigang sanhi ng pagbagsak ang masamang panahon. Hindi muna pinabiyahe ang mga kaparehong helicopter ng Search and Rescue Group ng Air Force habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nag-resign na kongresistang si Zaldico, malabo raw umuwi ng Pilipinas ayon sa kanyang abogado. Takot daw si Ko na mabaril sa gitna ng mga banta sa kanyang buhay. Matatanda ang nagpunta si Ko sa Amerika para umano magpagamot. Pero hindi na alam kung nasa na siya ngayon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumakas ang bagyong Tino habang binabaybay ang West Philippine Sea. Nakataas ang signal number 2 sa Kalayaan Islands. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Palawan kasama na ang Calamian Islands. Huling namataan ng bagyong Tino sa layong 225 kilometers northeast ng Pagasa Island, Kalayaan, Palawan. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour at posibleng ngayong gabi o bukas ng umaga lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang binabantayan ng bagyo na nasa labas ng PAR at huling nakita 1,780 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posibleng sa Biyernes o Sabado ito pumasok sa PAR. Tatawagin sa lokal na pangalan na Uwan. Nananatili ang posibilidad na lumakas pa yan bilang super typhoon.